tren ng PNR. Babiyahe na raw mula Tutuban sa Maynila hanggang Cagayan at Tutuban hanggang sa Sorsogon. Ang tanong, kailan kaya ito uusad? 200 milyong piso, yan daw ang taunang budget ng Sangguniang Kabataan. But take note, sa Quezon City pa lang yan ha? Magkano kaya sa buong Pilipinas? Ang ating mga senior citizens lagi daw tihado sa diskwento. Ano ang kanilang mga karapatan? At sa kanila ba ay umaabuso? Tandaan mo, tatanda ka rin. At heto pa, mga batas na katakataka at katawa-tawa, ipinapasa. Pero ng bayan, hindi kaya nawawaldas na naman? Mayroon ngayon! Ito nga po ang magandang balita. Ang nadiskarinoon na proyekto ng pamahalaang Arroyo na kung tawagin po ay North Rail Project ay bubuhayin daw ng pamahalaang Aquino at tatawaging Integrated Luzon Railway Project. Ang tanong lang, ngayon kaya totohanan na po ito at dito kaya liyamado ang bayan? Binubuhay natin at pinalalago pa natin at improve natin yung serbisyo ng PNR. Ang objective dito ay buhayin ulit yung linya hanggang La Union, in fact kung pwede hanggang Isabela at Cagayan. Ganun din ay may babato sa Legazpi at kung pwede hanggang Sorsogon. Meron kaming ongoing feasibility study. Wow! Totoo ba to? Major na panaginip ang planong proyektong ito. Pero habang pinag-aaralan pa lamang, ang malaking tanong, kaya ba nilang ma-achieve na buhayin man lamang ang ilang panglinya ng tren bago matapos ang termino ni Pangulong Aquino sa 2016? So itong Malolos to Calamba na commuter rail na gagawin nating elevated ay malaking tulong sa magkabilang dulo ng Metro Manila. Nakuha, parang drawing pa lang yata ito. Kaya sa ilang pasahero, ayusin daw muna ang kasalukuyang serbisyo ng PNR bago mag-ambisyon ng mas malaking proyekto. Ventilation dapat mas mainit Siksikan talaga siya. Talaga sardinas po. Alas 7 ng umaga, rush hour. Siksikan ang mga pasahero sa tren dahil naghahabol nga sa oras ng biyahe. Isang tren lang kasi ang bumabiyahe kada 30 minutos ng rutang round trip na Tutuban-Alabang na mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kapag mapalasing ka daw, ang isang oras na biyahe mas hahaba pa. Ang problema nga sa PNR talaga, hindi siya accessible sa mga sentrong opisina. Aminado po naman ang kasalukuyang pamunuan ng PNR sa kanilang pagkukulang sa serbisyo. Ngunit hindi daw sila ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Mga lumang tren to, kaya medyo may mga problema talaga tayo kasi wala pa naman tayong pera ang pambili ng bago. Nakita naman natin na napabayan yung PNR. Kung hindi namin hahayaan na lumampas ang pagkakataong ito na gamitin at buhayin ang PNR. Oks na oks naman ang balak ng gobyerno na pagbuhay sa mga release ng PNR. Pero duda naman dito ang ilang grupo at eksperto dahil nga sa mga nakaraang kapalpakang kinasangkutan sa mga planong modernisasyon noon. Tulad na lamang ng kontrobersyal na North Rail Project. Noong 2004 kasi, the administration at that time signed the contract with China na gagawin yung North Rail. And they got a $400 million loan from China Bank to finance it. In short, nakatenga ngayon ang proyekto. Nariyan po ang kaso ng North Rail. Pinapabayaran na sa atin ang utang na ito nauna. Well, babayaran ng Philippine government yung 200 million including the interest for nothing. Ang natapos lang ata, a few columns, a few kilometers or meters of rail. There is no station built, no trains delivered. Hindi na po itutuloy yung proyekto as conceived ng dating pamahalaan. Tanging activity lang ng North Rail na korporasyon, na GOCC, ay may arbitration ngayon. Malalaman natin kung sino talagang may utang sa isa't isa.
Dahil tayo magbabayad ng utang sa nadiskaril na North Rail Project, posibleng ito'y malaking dagok na naman sa mga pasahero. Dahil kung matutuloy ang Luzon Integrated Railway Project ng pamahalaan ni Pinoy, balak itong isailalim sa PPP na naman, Public-Private Partnership. Ano nga ulit yon? Hindi naman namin pina-privatize yung sistema. Tayo pa rin ang may-ari, ang privatize lang yung operations and maintenance. Itong PNR, no? Ano ba sa tingin nyo? Mas makakabuti ba sa bayan kung ito i-privatize o pondohan ng gobyerno to at gobyerno mapatakbo? Mas maigi talagang nasa pondo at nasa pangangalaga at pamamahala ng gobyerno. Nasisiguro niya na ito ay magiging mura, totoong mura sa mga pasahero, na pag sinabi mong ipapasok natin yan, no, sa partnership with the private sector, ibig sabihin yan, gagawin natin siyang negosyo. Bago pa nagkaroon ng maunlad na railway system ang mga katabi nating bansa sa Asia, nauna na po ang Pilipinas. Katunayan, noong pong 1892, ang tren na ito ay bumiyahe na mula Tutuban sa Maynila hanggang sa Dagupan, Pangasinan. Natigil ang biyahe ng PNR mula Tutuban hanggang Legazpi dahil nadiskaril ang release ng tren noong Oktubre noong nakaraang taon. Ang ginawa natin, inayos natin yun, restore natin hanggang Legazpi. Bago tayo mag-commercial operations, hinihintay natin yung third-party evaluation para sigurado tayo na safety. Ang target is first quarter of next year. At yun nga daw, noong pa umarangkada ang tren sa ating bansa, pero hindi daw ito napangalagaan. At hindi daw magiging progresibo para sa lahat ang pag-unlad hanggat hindi maaayos ang ating mga pampublikong transportasyon, lalo na ang ating mga tren. Walang ekonomiya sa mundo na hindi umangkas, kumbaga, sa tren patungong pag-unlad, no? Kung balak buhayin ang mga riles at ruta ng PNR, ano ito? Papatayin naman daw ang sangguniang kabataan. Ang isyong yan, importante at may pakialam ka, kaya abangan! Bayron ngayon! Patayan, droga, rambol, nakawan, at kung ano-ano pang problemang kung saan sangkot ang mga kabataan. Ang tanong, meron bang naitutulong ang sangguniang kabataan para ma-resolve ang mga ito? Ikaw ba sangayon na bogin na ang sangguniang kabataan? Hindi po. Bakit? Hindi, tatakbo po ako SK. Useless din ng SK. Diba nakakatulong din naman sila. Sila yung representative ng kabataan sa isang komunidad. Nagiging props na lang sila ng mga ahead officers ng barangay. Pinipera lang nila. Yung masabi lang na SK ka, hindi nila ginagampanan yung mga tungkulin nila. Sangayon kayo, Chairman, ha? Nabuwagin na ang sangguniang kabataan. Yes, ako mismo sumasang-ayon kasi bata pa lang yung bata, natututo ng korupsyon. Paano nagko-korupsyon? Yung project, kuminsan nag-ghost project. Po? Yes! Aga-aga, mahilig na sa ghost project. Yes! Okay, tanong ko na ko. Ikaw ba, sangayon ka? Oo daw. Kasabay ng barangay election sa Oktubre 28 ay ang Sangguniang Kabataan Election. Pero ngayon, mismo ang COMELEC ang nangunguna sa panawagan na buwagin na ang Sangguniang Kabataan. Kaya natin na ginawa itong SK ito Sangguniang Kabataan, to teach them the right way of politics. Problem, may ibang na natututuhan Agad umani ng suporta ang panawagang ito ng COMELEC. Itong sangguniang kabataan na to ay talaga minsan nagiging breeding ground for corruption at an early age, di ba? Aga-aga pa lang nila nangungulimbat na sila ng pera ng gobyerno. Milyon-milyong piso ang taonang budget na mahigit sa 41,000 SK sa buong kapulungan. Ang SK po ay may budget na 10% or 10% of the barangay budget that is allocated for them, no? And which is good. These are supposed to go towards things that are for the youth. Sa Quezon City pa lamang na merong 142 sangguniang kabataan, ang budget ay umaabot na sa halos 200 milyong piso kada taon.
Maliban sa budget na halos 200 milyong piso para sa Barangay SK, meron ding 11 milyong piso ang Quezon City para sa tanggapan ng SK ex-officio councilor. Ang nasabing halaga ay para sa operating expenses ng kanyang opisina na nasa loob mismo ng Quezon City Hall. At heto pa, dahil ang SK ex-officio councilor ang pangulo ng SK Local Federation, may dagdag na higit sa 3 milyong piso ang kanyang pondo. Aming nakilala si JJ Orca, chairman ng Sangguniang Kabataan sa Barangay Doña Aurora, Quezon City. Bilang isang SK chairman, sumesweldo si JJ ng 14,000 piso kada buwan. At sa loob ng halos 3 taon niya sa pwesto, umabot din sa kulang-kulang na 2 milyong piso ang kanya naging pondo. Noong 2011 po, meron kaming 500,000 mahigit po. Tapos noong 2012 po, meron kaming 600,000. Then ngayong year naman po, ganoon din po, 661,000 po. Sa ilalim ng konstitusyon ng Sangguniang Kabataan, maraming proyekto ang dapat paglaanan ng pondo ng SK. Pero karaniwan itong hindi nasusunod tulad na lamang sa barangay ni JJ. Health services and adolescent reproductive health program. Meron ka? Wala po. Disaster coordination and calamity. Wala na. Yung sports development. Meron po. Yung community immersion. Yung seminars po na ginagawa po namin dito sa infrastructure, meron ka? Wala po. Dahil dito, hindi daw nasisiyahan ang mga kabarangay ni JJ sa kanyang performance. Wala, hindi ko nga alam sino ako eh. Kasi mostly po puro athletic lang yung mga nakikita ko, basketball, volleyball. Yung iba, nagpa-project sila na sila-sila lang nang walang nakakaalam. Siguro hindi lang po din nila na experience yung ginagawa din po namin ibang projects po. To abolish or not to abolish? Yan ang tanong! Igiya natin yung mga kabataan sa tama. Meron pa tong chance, no? Kaya pa natin yan baguhin. Kung tayo magpapogi, gawin natin yung dapat natin gawin. At siguro nararapat lang na yung kabataan natin, meron talagang representative dun sa mga local councils, no? Para talagang maitulak ang boses ng kabataan. Kung may mga isyu ngayon ang mga kabataan ng dahil sa SK, aba ang ating mga minamahal na lolo't lola, may mga isyu din daw sa pagpapatupad ng batas para sa mga senior citizens. Abangan! Mayroon! Ngayon! Aminin man natin o hindi, lahat tayo tatanda. Kung papalarin at umabot tayo sa edad na 60 anyos o 60 years old. Kapag nangyari yon, isa na tayong ganap na senior citizen. Dito sa ating bansa, may batas para sa ating mga kababayang senior citizens. Ito ang Expanded Senior Citizen Act of 2010. Nakapaloob dito ang mga serbisyo at benepisyo maaring matanggap ng isang senior citizen. Yun nga lang, alam ba ito ng lahat? Ano lang ho ang alam nyo sa senior citizen privilege? Wala po akong yun lang po ang naraintindihan ko sa aming Yung discount lang sa gamot. Opo. May discount sa pabili ng gamot. Sa kaya, beauty parlor meron? Pwede po. Saka sa pamalingke. Kagaya nito, mga sa jeep. Pag sinabi natin, senior tayo, lang papakita pa natin ang ID kasi wala naniniwalang kasi 62 na ako eh. Oo nga. Para hindi halata. Para lang kayong, para 60 lang. Senior pa rin. Halimbawa na lamang si Tatay Les, isang senior citizen at retiradong empleyado ng pribadong kumpanya. Hindi daw maliwanag sa kanya ang mga benepisyong kanyang dapat ay natatanggap. 8 taon na akong senior citizen pero ngayon ko lang nalalaman na mayroon pa wala sa public utilities ng discount. At dahil daw sa siya isang baldado na, hindi rin daw siya makadalo sa mga meeting ng samahan ng mga senior citizens sa kanilang lugar. Ang bawat bayan at lungsod sa buong Pilipinas ay merong OSCA o ang Office of the Senior Citizens Affairs na pwedeng lapitan ng mga senior citizens.
Lahat ng asosasyon binigyan namin ng booklet. Ito is disseminate nyo sa mga member nyo at sa mga member nyo, i-disseminate nyo sa mga kapitbahay nyo na hindi nakakarating sa inyong mga meeting. Ang OSCA din ang nag-i-issue ng Senior Citizens ID bilang katunayan ng pagiging isang senior citizen. Kung ipinapaalam po ng OSCA o Office of Senior Citizen Affairs ang mga pribilehiyo at karapatan ng mga seniors sa mga senior citizens, ang tanong, ito ba naman alam din ng mga establishmento at mga profesional na nagbibigay serbisyo sa ating mga senior citizen? Ayon sa batas, lahat ng senior citizens ay exempted sa 12% na VAT o value-added tax. Dapat ay mayroong 20% discount sa mga gamot, restaurants, sinihan at hotels. Gayon din sa pampublikong transportasyon, sa mga professional fees ng mga doktor, at funeral at burial services. Meron din silang 5% diskwento sa pagbili ng mga basic goods tulad ng bigas, tinapay, karne, itlog, gatas, gulay at iba pa. Pero ito'y may limit na 1,300 pesos lamang sa kada linggo. 5% din ang diskwento sa pagbayad ng utilities gaya ng kuryente at tubig. At lahat ng ito'y matatanggap kung ikaw ay isang ganap na senior citizen. Specific doon ang sa law na Senior Citizens ID. Now, in the implementing rules, it was provided na government-issued ID. Banggit din ang passport, voter's ID, driver's ID. Si Attorney Romeo Macalintal, isang senior citizen, ay nagreklamo laban sa 2 restaurant na umano'y hindi nagbigay sa kanya ng discount dahil lamang sa hindi niya nadala ang kanyang senior citizen ID. Pinaliwanag ko doon sa mga waiters, mga waitresses, kahero, na po pwedeng gamitin yung iba pang mga IDs. Basta yun government-issued ID. Ngunit hindi sila naniwala at ang sabi, policy doon ng company. It's just ignorance, really. Ignorance on our part. No excuse, but it happened. Ganyan din ang nangyari kay Nanay Conchita na isang retired nurse. Nawawala na ang kanyang senior citizen ID. Kaya naman ibang valid ID ang kanyang dinala nang siya'y bumili ng kanyang gamot sa isang butika. Pero hindi daw siya binigyan ng diskwento ng butika. Nagalit ako. Kasi sabi ko, kailangan ko na ito. Kasi everyday umiinom ako ng gamot na yun. Siyempre ang senior citizen kung minsan makalimutin. Ayon naman sa samahan ng mga restaurant at caterer sa buong Pilipinas, sumusunod naman daw sila sa batas para sa mga senior citizens. Maapektuhan yung target sales in one day. Kasi 20% yan We have no choice as a restaurant owner. We have no choice to follow the rules. Ang DSWD o Department of Social Welfare and Development ang nakatoka sa pagbabantay sa karapatan ng mga senior citizens. Hindi naman po kami nagkulang kasi lahat po ng DSWD field offices nagkaroon na kami ng forum. In-explain na po yung mga specific benefits nila. May kaukulang parusa din sa mga hindi susunod sa batas at maging sa mga senior citizens na aabuso sa batas na ito. Kung may violation po ang establishment, may criminal liability sila. They will have imprisonment and fine. Ganon din po ang senior citizen na mag-aabuso. So you have to be very careful na ipahiram mo ang ID mo para gamitin ng iba. Natapos na ang aming kabataan at natapos na rin namin ang aming katungkulan. Kaya naman siguro ang hinihingi naman namin sa pamahalaan ay bigyan naman ninyo kami ng kaunting konsiderasyon. Kasi balang araw, kayong mga kabataan, tatanda din kayo. Kung ang batas para sa mga senior citizens ay seryoso at dapat sundin, sa maniwala kayo't sa hindi, may mga katawa-tawa tayong batas na pinagkagastusan at naipasa na. Dapat daw na magkaroon tayo ng Anti-Lies Campaign Act. Ang mga estudyante mula preschool hanggang high school ay kukutuhan sa eskwelahan. Ano-ano mga yan? Alamin! Bayron! Ngayon! Ang batas. Baw! Ano ba ang ibig sabihin ng batas? Ang batas ay? Dapat sundin. Galing mo, parang ang Girl Scout Ang batas ay karapatan ng mamamayan. Hindi naman po lahat ng batas, malupit. May maganda rin po. Uy, ang ganda ng sagot mo, kasing ganda mo. Ano ba ang magandang batas? Yung ipinagtatanggol yung mamamayan.
tinatrato. Kilala ko yan, si Superman. Hindi. Ang batas ay regulasyon na dapat sundin ng mga mamamayan. Ang dapat pinapasang batas ay nakasasang-ayon sa prioridad ng komunidad. Kakaiba man ang ilan sa mga ito ay dapat pa ding sundin dahil ang batas ay batas. Mga tinatawag na Republic Acts, it covers the whole Philippines. Yung tinatawag na batas sa local level are known as local ordinances. Batas siya sa isang local area. Tulad na lamang sa Valenzuela City kung saan may mga ordinansang dapat sundin. Ilan dyan ay dapat purified water lamang ang isinisilbi sa mga kainan sa lungsod. Hindi pa namin alam yun eh. Mas mainam sana nga yun na mga purified na isa-serve. Kaya lang, nagtag sa gastos. At ipinagbabawal din ang mangunguriente ng mga isda sa mga palaisdaan. Kaya ginawa natin yung ordinansa para nang sa ganun, ay ma-follow up natin na magkaroon ng kaalaman at ma-disseminate sa mga barangay. Hindi po alam kaya babawal yung pangunguriente. Ang mga mamamayang 15 anyos pataas sa Malabon, bawal gumala ng nakahubad habang sakay ng pampublikong sasakyan. Kung 14 anyos, pwede. Inaasahan namin ng mga magulang ang magturo sa kanila na hindi dapat kumakalat na nakahubad. At kung mahilig kang manloko sa telepono, prank caller kumbaga, sa Mandaluyong City, siguradong lagot ka. At kapag dito inabutan ka ng Christmas, makikaroling ka na lang sa ibang lugar dahil no yan sa Mandaluyong. Kinaklaro ko pwedeng mangaroling sa buong Mandaluyong. Ang pinagbabawal namin kung nasa main road ka, tapos may mga bata kuminsan gabing-gabi na. Imbis na nasa bahay, kakatok sa ng mga sasakyan, magkakaroling. Pero may nangangaroling din naman hindi naman mawawala yun kasi tradisyon yun eh. At tulad sa Mandaluyong, sa lungsod ng Marikina, bawal din magbigay ng limos. Malimos po! Nagdawang-gawa na nga ako sa pulubi. Huhulihin niyo pa ako. Ay, naku, naman ang tiyan! Yun na lang po yung natatanging kabuhayan ng mga mahihirap, tapos huliin pa po nila yung mga nagbibigay. Kasi nga, sila ay nainggan yung manatili sa mga kalsada kung sila ay binibigyan ng abuloy o ng pera. Meron naman tayong mga institusyon dito. At hindi lang yan dahil sa Marikina, marami pang bawal. Bawal magsampay ng damit sa pampublikong lugar. Bawal mag-alaga ng hayop kapag ikaw ay nakatira sa matataong lugar. At bawal sumakay sa motorsiklo ang mga batang 5 taon pababa. Pero kung 6 years old, pwede na? Ganon? Sabihin natin mga unique and odd ordinances na ito. Ito ay para po sa pangkalatang kabutihan. At kung merong ordinansa o lokal na batas na kakaiba, hindi naman patatalo ang mga batas pambansa. Nandiyan na ang House Bill number 06802 kung saan ang malunggay ay dapat daw gawing pambansang gulay. At tuwing November, dapat daw nating i-celebrate ang National Malunggay Month. Siguro pag may time. House Bill 03699, dahil daw sa kanyang galing sa boxing, dapat daw gawan ng rebulto si Manny Pacquiao. Paano naman kaya si Mami D? House Bill 05107, kailangan daw ng batas na magpaparusa sa mga taxi driver na hindi magbibigay ng sukli sa kanyang pasahero. Ang mga kahera kaya sa karinderya na nagsasabing, pwede bang candy na lang ang sukli? Parurusahan din. At para sa mga sales ladies, kailangan daw na mayroong 15-minute break kada 2 oras na trabaho. Paano naman kaya kung salesman? At dapat din daw na magkaroon tayo ng Anti-Lies Campaign Act o House Bill number 5264. Anti-lies, hindi po yung anti sa pagsisinungaling. Ang mga estudyante mula preschool hanggang high school ay kukutuhan sa eskwelahan. Bakit hindi pa sinama ang lisa? Ordinansa man o batas pambansa, meron itong prosesong pinagdadaanan bago maaprubahan. Sa local ordinance, nandiyan ang mga konsihal natin or provincial board members, they will propose, tapos yung kanilang mga proposal ay i-discuss sa appropriate committee. Tapos doon magbobotohan sila. The moment there is a majority vote, pasado na to sa local law. Ganon din sa kongreso natin.
Ngayon po halos 300 na ang mga congressman, ang mga congressman. At habang dumadami sila, parami ng parami ang kung ano-anong mga panukalang batas. At tandaan ninyo, bawat panukalang batas, gastos na naman ng bayan yan. Pero don't worry dahil meron din daw paraan ang bayan para ang mga mambabatas daw na hindi nag-iisip ay sintensyahan. Inaksayan nyo ba ang pera namin? Nag-ingay lang ba kayo? Or napatawa nyo lang kami sa mga kalokohang batas? Bawian natin sila, wag natin sila iboto. Sa mga isyong ating hinimay at na-simplify nung pong nakaraang Sabado, narito ang ilang pong mga reaksyon mula sa ating mga suki. Mula sa Facebook, ayon kay Thon Torres, palitan man daw ang uniforme ng mga pulis, hindi na magbabago ang imahe ng mga ito. Mas mabuti raw kung paigtingin ng mga pulis ang panghuhuli sa mga kriminal. Mula naman sa Twitter, naalala daw ni Gladys Atienza ang kanyang kapatid na piloto ngayon ng Philippine Air Force. Sana nga raw dinggin ng gobyerno ang kanilang mga issue. At sa tweet naman ni Carlos de los Reyes tungkol sa pag-alis sa mandatory drug test ng mga kumukuha ng driver's licenses, pinamukha lamang daw nito sa publiko na ayos lang na uminom at magdroga. At muli po, maraming salamat sa mga nagpahatid po ng komento at reaksyon sa pamamagitan po ng ating Facebook at ating Twitter account. At maging sa ating pong email address na filon_ngayon@abs-cbn.com. At muli po, yan ang mga isyong ating hinimay at pinaliwanag ngayong linggo. Mga isyong, tandaan po ninyo, lahat tayo siyempre may pakialam. Filon ngayon, aksyon at solusyon ngayon.